Alright, magandang umaga mga master, magandang umaga mga kapatid. Ito na naman po si Master Rapid, ang inyong makulit na walang kakwenta-kwentang takapagbigay ng mga balita regarding sa YouTube update at mga chismis. Sa ayaw at sa gusto ninyo, ako yung magbibigay ng mga konting chismis o update o tips sa inyo. Ito ay medyo napapanahon, although late na ako dahil sa totoo lang medyo nalungkot ako dito dahil mga kaibigan ko pa yung nangyari. So medyo nakakalungkot dahil late ko na nahanap ang malinaw, mas malawak na explanation dito sa violation na inilapit sa akin ng mga kaibigan ko. Pero tulad na ng sabi ko sa inyo, late na ako para sa kanila, pero baka naman may maging kabuluhan pa itong gagawin kong itong upload na to para doon sa mga iba na posibleng magkaroon din ng ganitong problema. Medyo nakakalungkot nga lang, tulad ng sabi ko sa inyo, ay late na ako para sa kanila kasi sa pagtatanong ko nakagawa na sila ng mga aksyon. So hindi ko na mababago yung mga nagawa nilang aksyon, pero anyways, tutuloy ko pa rin naman yung pag-upload nitong konting babala, konting update at malawakang chismis tungkol sa YouTube o sa problema ng YouTube. Okay, etong problema na to, ang tinatawag ay itong violation na to sa YouTube ay tawag dito ay suspended due to related channel. Okay, suspended due to related channel. So bigyan ko lang kayo ng explanation base dun sa mga naintindihan ko, pero babasahin ko rin yung official na explanation na galing kay YouTube na sana ay pare-pareho nating maintindihan, pare-pareho nating matutunan, para nang sa gayon sa near future natin pare-pareho ay maiwasan natin. So ito yun, no? Suspended due to related channel. YouTube suspend a channel because it is linked to another channel that is already violated YouTube policies. Ibig daw sabihin, kaya niya sinuspindi yung isang channel kasi yun daw channel na yon ay nakadikit dun sa isang channel na mayroon na nagkaroon ng violation, sa violation sa YouTube, kaya niya sinuspindi rin yung isang channel. So itatanong natin, ano ba yung relation doon sa isang channel? Paano na nadidetect na related? So ito yung paliwanag. Related means, una, same device or phone used to log in or upload. Ulitin natin, ha. Same device or phone used to log in, upload or upload. Okay, ibig sabihin isang gadget lang yung ginagamit sa pag-upload o pagmamanage nung isang channel, o ng dalawang channel o mahigit pa sa dalawang channel na isang device lang. Okay, tapos pangalawa, same Google account
or accounts. Ulitin natin ha. Same Google account or accounts log in on one phone. Ito din daw po 'yon, 'di ba? Minsan tulad nung related naman ito doon sa tinalakay natin noong nakaraan, yung illegal traffic. May kaugnayan din dito yung pala yung pag marami yung Google accounts ninyo, yung Chrome na nakalog in dun sa isang gadget, nadidetect din pala ni YouTube yon. So ito yun ha. Same Google account or accounts log in on one phone. Okay? Ayun yung pangalawa. Pangatlo, same IP address or internet connection. So isa rin yun. Kasi yung cellphone natin meron na yung IP address na sarili, tapos yung mga internet connection natin meron din siyang sariling IP address. So pareho yun na nadidetect ni YouTube. Kung pareho yung pinanggagalingan, mas madali niyang ma-determine kung talagang link nga talaga yung mga channel. So isa yun ha, isa yun sa mga dahilan paano niya sinabing related. Ito yung sinabi, no? Same IP address or internet connection. Ilan na yun? 1, 2, 3. Pangatlo. Pangapat, same person managing multiple channels. Same person na nagmamanage nung multiple channel. Anong ibig sabihin ng manage? Yung nag-upload o yung gumagawa ng mga upload, ayun yun. Pero ano naman pinaka-ugnayan ng tao? Sabi nyo, tao lang naman yun. Ano naman kaugnayan? Kasi sa bawat isang tao, kada isang uploader, albawa ako, may sarili akong style ng pag-upload. Albawa ako, hindi ako mabusisi mag-upload, hindi ako mahilig sa mga thumbnail, mga ganun-ganon. Nadidetect din ni YouTube yun. Parang nagiging imprint niya yun doon sa channel ko. Kumbaga isa yun parang sa mga thumbprint ko, para makilala niya na ako yung nag-upload. Kasi yung style ko, yung the way ng paggawa ko ng description, yung the way ng pagpili ko ng mga title, yung the way ng pagkuha ko ng content, tapos yung kahit na yung style natin sa paggawa ng mga text o yung mga fonts, iyon yung mga na iipon na data ni YouTube as metadata para doon sa channel natin. So kumbaga, kung sa tao, yun yung pinaka thumbprint natin o yung pagkakakilanlan ng ating channel, na parang digital thumbprint ng ating channel. So isa yun sa mga kinukulit niya. So yun yung isang dahilan bakit nasasabing related. So halimbawa, ako si Pedro, inutusan ni Juan. Sabi ni Juan, Pedro, ipag-upload mo ako ng mga video mo yung channel ko. Sabi ni Pedro, sabi ni Juan, Pedro, ipag-upload mo ako ng mga video na gamitin mo yung cellphone mo o yung gadget mo. I-login mo na lang dyan yung channel ko sa gadget mo. So kung patuloy, madalas nilang ginagawa yan o regular nilang ginagawa yon, hanggang sa makaipon na ng metadata si YouTube, na ibig sabihin, ito si channel A saka si channel B ay related. Maaaring isipin niya na ito ay iisa lang ang may-ari. So yun ang iniisip ni YouTube ngayon doon, iisa lang yung may-ari. Kahit na nakikita niya doon sa loob ng metadata ng channel natin na nakalagay doon na iba yung pag-aari ni Juan sa pag-aari ni Pedro.
Pero dahil nakikita niya yung style ni Pedro doon sa mga upload ni Juan, ina-assume niya yung channel ni Juan ay channel din ni Pedro. So yun ang ibig kong sabihin. Mahirap, naguguluhan ba kayo sa paliwanag ko? Parang ako rin naguluhan din ako no? Pero yun yung naiisip ko na pinakamadaling explanation doon sa same person. Okay? 1, 2, 3, 4 panglima sa mga posible na dahilan o kaya sa tinawag na related. Okay? Yung same contents, style or re-uploads. O yun na nga yung sinasabi ko, yung the way ng pag-upload, ito tinukoy din pala dito. So yun na rin yun. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 pang-anim ay same AdSense or past association with terminated channel. Ito naman malinaw ito, kaya pag ito ang naging dahilan ay dahil nagdoble yung account ninyo sa AdSense, kaya minsan nasususpinde yung mga ganoon. Pero yung mga nauna natin pinag-usapan, yung mga naunang past 5 ay malinaw na ang dahilan ay related sa gadget. Okay? Related sa gadget ito. Related sa gadget na ginagamit natin sa pag-upload. Tsaka doon sa taong gumagamit. Yung pang-anim lang na sinasabing AdSense, malinaw naman ito. Pag ibig sabihin ay nagkaroon kayo ng dalawang AdSense para sa isang account ng YouTube. So, malinaw naman kasi na violation yon. So, ayun yung mga paliwanag niya kung bakit tinatawag na related. Tapos, ang sabi ni YouTube, even if the owner is different, YouTube still considers them connected. O, yun na yun. Malinaw na yung bandang huli na yun. Yung huli na yung sinabi na yun, ano. Kahit daw alam ni YouTube na iba yung parehong may-ari, dahil nga pareho yung style, pareho yung metadata na kung paano ginagawa o pag-upload, kino-consider niya na connected yung isa o dalawang channel pang mas higit. Okay? So, pagka gano'n na po yung nangyari, nabigyan na ng suspension, na-suspend na. Kasi pag na-suspend po, ibig sabihin, pag na-suspend, hindi lang po isang channel ang masususpend. Tulad nga po ng sabi ko, kung si Juan ay nakisuyo kay Pedro na magpa-upload ng mga video, si Juan kay Pedro, at nasuspend si Juan, automatic po damay din po si Pedro. So dalawang channel po yung masususpend. Ngayon, ang pinakang matindi po neto, kahit yung isa kailangan po yung isa ay mapaliwanag kung sino man sa kanilang dalawa ang makakapag-submit ng malinaw na paliwanag kung bakit sila na-suspend o bakit nasabing related yung suspension nila doon sa isang channel. So ibig sabihin, kailangan may gawin sila. So ito na nga po yung sinasabi ko, sasabihin ko sa inyo ngayon. Ano yung the best remedy para sa mga ganitong violation? Okay? The best remedy is to submit video appeal na unlisted. Okay? So gagawa kayo ng video appeal na unlisted. Ano ang sasabihin nyo doon sa appeal?
ito ay medyo hindi siya katulad ng ibang appeal na ipapakita mo lang yung channel mo, ipapakita mo lang kung paano ka nag-edit o paano ka nag-ano. Kakaiba siya doon sa mga magiging proseso ng pag-a-appeal. Okay? Sabi dito, submit an unlisted video appeal. Yun ang una. State clearly ownership. Ibig sabihin, doon sa appeal mo ay ipaliliwanag mong mabuti yung pagmamay-ari mo ng channel. Okay? Paliliwanag mo talaga mabuti na ikaw talaga yung may-ari. Pangatlo, be honest. Biruin mo hanggang dito sa YouTube, meron ka palang be honest na nalalaman na ganito, no? Akala ko sa Boy Scout lang yung may be honest. Meron din pala sa YouTube. Okay. Be honest. Admit that you are wrong at what you have done. Ibig sabihin, tanggapin mo na nagkamali ka talaga, na may mali ka na nagawa. Okay? Pangatlo yon. Kasi ito gumawa na ako ng ng mga notes kasi tulad nung nakaraan wala talagang notes. At tapos itong problema na to, itong violation na to, hinanapan ko talaga ng malinaw at malawak na explanation kagabi. Matagal ko nang hinahanapan to, pero kagabi ko lang talaga nakita yung malawak na explanation. Around 3 AM sa madaling araw nakakita na ako nito, kaya medyo madaling araw may message na ako para doon sa kung ano na ba yung nagawa nila, kaya lang nalaman ko na medyo late na ako, kaya medyo nalungkot din ako, no. So ituloy natin yung pang-apat na dapat gawin sa appeal. State clearly that it was not your intention to circumnavigate YouTube policies. Ayun, ibig sabihin, sasabihin mo doon sa YouTube, sa appeal mo, na hindi mo naman intention na palusutan si YouTube doon sa mga policies. Although, alam mo na yung policies, parang ginagawa mo na, mapapalusutan ko naman si YouTube, mas matalino ako sa kanya. Parang gano'n. So, parang dahil pagka ganoon, dahil nga sinabi be honest, so magsasabi ka talaga ng totoo. Okay? Ulitin natin state clearly that it was not your intention ang ginamit na salita, that it was not your intention to circumnavigate YouTube policies. Ibig sabihin talagang na hindi mo sinasadya o hindi mo intensyon o hindi mo ginusto na paikutan o palusutan si YouTube. Okay? Sunod, do not argue. Admit mistake. Do not argue. Admit mistake. State clearly that your channel is really separate from the other channel. That your channel had its own purpose, its own style. Iba na pala yung kasunod. So malinaw dito sinasabi, ulitin natin do not argue, admit mistake, state clearly that your channel is really separate from the other channel, that your channel had its own purpose, its own style. Yan. Malinaw dito Sinabi niya na huwag ka na makipagtalo. Aminin mo na may kasalanan ka, kasi baka mamaya minsan ipagdiinan mo pa doon wala akong ginawang mali, wala akong kasalanan, malinis ako, parang ganun, parang ang dating mo nasa korte ka, wala akong kasalanan, hindi ako may gawa niyan. So parang sabi nga dito, do not argue. Huwag mo na sisihin si YouTube, huwag na makipagtalo. Ipaliwanag mo na lang na mabuti na talaga yung channel mo ay iba,
hindi related dun sa isang channel, kakaiba o iba. Kumbaga, meron kang sariling style, meron kang sariling purpose sa pag-upload, yung mga niche mo, ipaliwanag mo mabuti doon na gano'n, na yun ang punto na ganoon, ano. Tapos sunod, yun na yung sunod, ano po ang sunod dyan, that you have made a corrective steps to not repeat same mistake by, eto na, ulitin natin ha, that you have made a corrective steps, bubuyoy ako that you have made a corrective steps to not repeat same mistake by removing all third party access to your gadget. Okay, ito medyo komplikado yung paliwanag. Ang keyword dito ay third party saka corrective steps. Okay, so yung corrective steps, ibig sabihin ito yung mga gagawin mo para hindi na maulit na mangyari ulit na ganon. So ang sabi doon ay i-remove mo na yung, halimbawa, kung si Juan ay pwede niya ring i-upload si Pedro, at si Pedro pwede niya rin i-upload si Juan, pareho nyo nang tanggalin yung access nyo sa pare-parehong channel. Okay, ilinawin ko lang kasi baka sabihin nyo, ikaw master, yari ka rin kasi may mga hawak ang channel na hindi sa'yo na minamanage mo. Correction, hindi po ako nag-upload, ako po ay ano lang doon sa mga channel nila. Okay, hindi po ako nag-upload, nag-check lang ako, hindi ako nagmamanage, sila pa rin po ang nagmamanage. So baka isipin nyo parang damay din ako dito. In a way, naiintindihan ko na nagulat din ako, parang kinabahan din ako na baka makadamay ako ng problema ng iba, baka ako may problema, madamay ko sila, pero inintindi ko mabuti yung mga explanation dito. Okay, na removing all third party access to your gadget. Ano yung third party access? Okay, bakit nga ba third party access? Yung third party access ay ito yung si Juan saka si Pedro. Sino yung pangatlo? Kasi ang sabi third party access, ang pangatlo po ay si YouTube. Kasi kahit hindi man po natin gustuhin, anytime po pwede ma-access ni YouTube ang ating channel. Pwede niya ma-check nang hindi natin alam. Pwede natin, kaya nga tayo nagkakaroon ng violation kaya tayo nagkakaroon ng copyright, nagkakaroon tayo ng strike, nagkakaroon tayo ng ganitong violation, kasi na-access niya po yung nasa loob ng channel natin. Kaya po siya lumalabas na siya yung third party access doon sa ating channel. Kumbaga, para kayo may kahati sa puso nyo, may kahati sa pagdedesisyon sa buhay niyo. Paano ba? May kahati sa desisyon sa channel. Hindi lang kayo lang ang nagdedesisyon. Kumbaga, siya ay hindi man siya nagdedesisyon ng vocal na bawal ganito, pero siya ay silent na susunod lang sa gusto ninyo. At pag nagkamali kayo o pag nagkamali tayo, saka lang siya magsasabi na, sinabi ko sa iyo, mali yan ang kulit mo parang ganon. Okay, siya yung may last say. So yun ang sinasabi dito sa huli,
that you have made a corrective steps to not repeat same mistake by removing all third-party access to your gadgets, that the third person is not allowed permanently. Oh, grabe, permanently pa. May forever din pala sa mga ganito. Permanently to manage or make uploads from his or her gadget. O, parang talagang sinabi mo na, please lang, huwag ka nang mag-upload. Huwag mo na akong i-upload sa channel, sa gadget mo. Ako na mag-upload sa channel ko sa pamamagitan ng gadget ko. Ito yung pinaka simple at maliwanag na paliwanag doon, ano? Okay. So, ano ang habang nakasuspend kayo o nakasuspend yung channel ninyo, ano yung malinaw na nangyayari o mangyayari o nangyari, o ano yung pwede nyong gawin dahil nga nag-submit kayo habang nakasuspend yung channel ninyo. Unang sinabi, while you are in suspension, yun ang sabi, Englishin ko na nga para naguguluhan ako eh. While you are in suspension, do not create new channel. Bawal na. Wag daw gumawa ng panibagong channel. Pangalawa, do not make a multiple appeal. Multiple appeal. Wag daw gumawa ng multiple appeal. Kasi siyempre, parang ano rin to eh. Parang usapang lasing ba na ayaw nang paulit-ulit. Siguro parang ganun si YouTube, ayaw nyo nang paulit-ulit. Kaya dapat sa unang appeal pa lang, tama na yung naging format ng appeal natin, kung ano yung sinasabi natin sa appeal natin, kung paano natin sinasabi sa appeal natin, basta kung paano natin pinaliwanag yung mga bagay-bagay bago natin isubmit yung appeal natin. Kasi isang beses lang tayo pwede mag-appeal. Ngayon, pag ang suspension daw po ay final na, ito daw po ay nangangahulugan na final na. Agay, ang sakit naman. Pag ang suspension daw po ay final na, ibig sabihin daw po ay final na talaga. Pwede lang daw po magbago yan o tanggalin ni YouTube yung suspension ninyo pag dumating po yung panahon na mismo si YouTube ay nagbago ng kanyang policy regarding po sa bagay na ito. Kung siya po mismo ang nagpalit ng policy tungkol sa bagay na ito, tungkol doon sa pag-upload ni Juan at saka ni Pedro sa same gadget nila pareho, kung siya mismo ang magbabago ng policy, posible daw po niyang ibalik ang channel ninyo. Okay? Posible daw po niyang ibalik ang channel ninyo. Okay? Yun po yun. And last, huli niyang pahayag, huli niyang pasabi para sa ating lahat. Nakakalungkot naman. Okay, ito na yung sinabi niya. Parang ito na yung sinamarize niya na. YouTube detects how the channel is being uploaded. Every uploader have its own style, techniques, own team, own self-print. O yun na. That it's all considered a metadata and a imprint of our channel. Grabe naman to. Ulitin natin ha. YouTube detects how the channel is being uploaded. Every uploader
have its own style, techniques, own team, own self-print. That is all considered a metadata and a imprint of our channel. Yun nga yung sinasabi ko kanina, parang kung paano tayo mag-upload, kung paano yung style ng pag-upload natin. Alam nyo ba na iba yung the way ng pag-upload mula doon sa main sa dashboard ninyo, at iba rin yung pag-upload doon sa YouTube Studio. Pansinin po ninyo yan. Pag kayo nagpumunta sa main channel ninyo, sa channel nyo lang, nakita nyo yung create. Pag pinindot nyo yun, lalabas lang po doon ay upload video. Parang tatlo lang yung pagpipilian, upload, live, saka parang ganon. Unlike na pumunta ka muna doon sa dashboard, tapos pinindot mo yung YouTube Studio. Pag nandun ka na sa YouTube Studio, parang nasa panibagong page ka na. Pag nakita mo yung create, pag pinindot mo ulit yon, may lalabas ulit doon na katulad nung isang sinabi ko sa inyo kanina, pero makikita nyo mas marami siyang pagpipilian. Meron doon upload, create video, upload, create live, create parang isang klase ng vlog, parang ganon. Tapos pwede kang mag-create ng anong tawag dito, yung mga video na panonoodin nyo ng magkakasama. Anong tawag doon? Alam mo na tawag doon? Ayun, lintian. Yun, pwede ka mag-upload ng playlist. Doon sa selection na yon, pwede ka mag-upload ng playlist. Ano pa ba? Basta doon, pansinin po ninyo yon, magkaiba pala yung paraan ng pag-upload doon sa dashboard lang, at doon sa paraan ng pag-upload doon sa YouTube Studio. Malastik, lately ko lang naintindihan, magkaiba nga pala talaga. So kung kayo nga po ay sanay kayo kung saan kayo mas gusto nyo, kung saan kayo mas masaya kung saan kayo ano ba salita yun, kung saan kayo mas komportable, kung saan kayo mas sanay, ayun na yun, kung saan kayo mas komportable, kung saan kayo mas sanay, doon kayo pumunta. Yun ang magiging pinaka-thumbprint ninyo ng channel ninyo sa the way ng pag-upload. Yun pala yung isang mga inaano ni YouTube, kung paano masasabi na ikaw yung nag-upload na yan, ikaw yan, walang iba. Kumbaga parang hindi mo matatanggil na ikaw yan, dahil ito yung pamamaraan mo ng pag-upload. So nakikita pala ni YouTube yun, nadidetect niya. So yun. Okay, huling part, this kind of YouTube violation is now more pronounced with the help of the AI system that YouTube this kind of YouTube violation is now more pronounced with the help of AI system that YouTube use to check on our channel. Ayan na naman si AI. Tulad ng sinabi ko sa inyo, si AI po ay hindi na mawawala. Magiging parte na po ng buhay natin yan. Kay Amerikano ka, kay Pilipino ka, kay Bisaya ka, kay Tagalog ka, kay ano ka man, si AI po ay magiging parte na ng buhay natin yan. Sa ayaw at sa gusto natin, magbabago at magbabago yan, mag-i-evolve at mag-i-evolve yan. Magiging part na ng buhay natin yan. So yun lang po, ayun nga po sinasabi ko sa inyo. Sana pare-pareho nating maintindihan kung ano talaga ang
kahulugan nitong violation na to, yung suspended due to related channel. So ngayon, naintindihan ko na, at sana'y naintindihan nyo rin, at sana'y pare-pareho na natin maiwasan ito. So doon po sa mga may hawak sa hawak ko na channel, wag po kayo kabahan, kasi araw-araw hindi ko po kayo minamanage. Ang salita po kasi doon na ginamit, ang keyword pong ginamit doon ay manage. Ibig sabihin, hindi po ako nagmamanage ng channel ninyo. Hindi ako nagdedesisyon kung anong mga content ang i-upload nyo. Hindi po ako nagdedesisyon kung kailan kayo magla-live, paano kayo magla-live, gaano katagal kayo magla-live, sinong mga YouTuber o content creator ang pinupuntahan ninyo. So hindi po ako nagde-decide noon, kaya wag po kayong kabahan. Dahil ang role ko lang naman po sa channel ninyo ay tingnan kung ano yung mga violation at i-prepare kayo sa muling pag-a-apply. Yun lang po yung role ko, kaya wag po kayong matakot. Dahil nung una po, habang binabasa ko po itong violation na to at yung mga paliwanag sa violation na to, ako po ang unang kinilabutan talaga. Natakot po ako para sa inyo. Pero dahil pinagtiyagaan kong basahin kahit madaling araw na po ng alas 3 ng umaga, ay sa bandang huli, nakahinga po ako ng maluwag na kung sakasakali, hindi ko po kayo madadamay kung magkaroon man po ako ng problema, dahil hindi po maituturing na tayo ay related. Hindi po tayo magpinsan, hindi po tayo magkapatid. O ba? Paano napunta doon yung usapan? Ibig sabihin yung channel po natin ay hindi maituturing na related dahil hindi po ako regular nag-upload sa inyo. Okay? Kung meron man po akong in-uploadan sa inyo, pero napakatagal na panahon na po yun, at siguro nangyari lang po yun 1 o 2 beses. Pero hindi po na po naulit yun. So natuto na ako na ganon. Siguro kung meron man akong gustong uploadan, tuturuan ko na lang kung paano mag-upload. As much as possible, i-upload niya doon sa gadget niya. Yun na lang po siguro yung pwede kong maitulong na pwede nating gawin. Dahil malinaw dito na itong violation na to ay hindi ito natatapos sa isang tao. Lahat po ito ay magka-connect. So dapat maintindihan po natin na dapat lahat tayo ay nakakaintindi rito. So yun lang, hanggang sa susunod natin mga chismis. Maraming salamat sa panonood nyo sa aking mga walang kakwenta-kwentang advice na more or less pwedeng mai-compare na chismis lang mula kay Master Rapid na walang kakwenta-kwentang mag-advise at walang kakwenta-kwentang kausap. Pero dahil sa ako ay makulit at sobrang kulit, kahit ayaw nyo at gusto nyo, binibigyan ko pa rin kayo ng advice. So hanggang dito na lang po. Hanggang susunod po natin pagchichismisan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. Bow. Thank you.